Ito naman po ang susunod na inverter welding machine na gagawin natin. Sa kapitbahay ko po ito, pinatinglan lang sa akin. Ito po yung tatak sa kaha pero generic single board inverter welder yung laman sa loob. Yung mga ganitong welding machine gawa sa China, paiba-iba lang ng tatak pero halos pare-pareho lang yung design ng board sa loob. Ito yung peking welding machine. Ang daming pihitan pero wala pong silbi yung mga pihitan na yan. Maliban doon sa ampere adjustment. Ang ginawa ko, pinagtatanggal ko yung mga walang silbing pyesa. Yung maliit na board, pati yung mga extra na potentiometer, wala pong connection dun sa main board. Ito yung mga mumurahing welder na madaling masira, hindi pang matagalan. Makikita nyo kasi ang liit lang ng toroid core transformer, pati yung mga heatsink ang liliit lang din. Tinipid talaga ng manufacturer. Ang sabi ng may-ari, pinagawa na daw niya to sa technician pero hindi naman daw naayos. May power naman pero pangit daw gamitin at hindi na-adjust ang amperahe. Noong sinubukan kong testingin ang output gamit ang test light, ang napansin ko sobrang lakas ng ilaw, hindi normal. Noong sinukat ko ng voltmeter, umabot ng 122 volts DC yung output. Nasa 60 volts DC lang dapat ang normal na no-load output ng ganitong board ng inverter welding machine. Makikita nyo dito yung ginawa nung unang technician, sinubukan niya magsingit ng resistor sa may potentiometer pag-adjust ng current. Akala niya nasa controller ang problema kaya sobrang taas ng output voltage. Tinanggal ko din yung resistor na yun kasi wala namang kinalaman yun sa no-load output voltage. Dito ako nagtuon ng pansin sa DC half bridge rectifier output. Pakita ko sa inyo ang circuit diagram maya-maya. Bale, gumamit ako ng oscilloscope para makita natin ang output waveform. Yung ground nga pala ng oscilloscope sa center top ng secondary coil o sa negative ng output ko kinabit. Ito yung unang waveform, bale yung dalawang probe ng scope kinabit ko sa dalawang dulo ng secondary coil ng toroid transformer. Ganyan dapat yung output waveform, AC na baligtaran yung positive at negative level. Ngayon, yung AC waveform, dadaan yun sa fast recovery diode para yung final output dapat DC na. Kaya nga pala dalawang set yung fast recovery diode kasi para doon sa dalawang dulo ng secondary coil. Noong nilipat ko yung isang probe ng scope sa output, ito naman yung nakuha kong waveform. Bale, yung AC nakasakay sa DC. Dapat sana malinis na DC ang output. Tuwid na linya lang dapat yung waveform sa oscilloscope. Kaya pala umaabot ng 122 volts DC yung nababasa ng voltmeter kasi may nakasakay na AC sa output. Kaya mas mataas ang average DC voltage. Tinanggal ko muna itong heatsink ng diodes para madali natin matesting yung iba pang mga pyesa. Testingin ko muna yung mga diode. Bale, yung isang pyesa na ito, tatlo ang paa, parang transistor. Pero sa totoo lang, dalawang diode yan sa loob. Sa connections niya sa PCB, bale, nakaparallel lang yung dalawang diode ng isang package. Kaya sa circuit diagram, isang diode lang yung drawing ko para mas simple tingnan. Ginamit ko lang yung diode test setting ng multimeter. At kapag yung itim ng test probe ang nakatutok sa cathode at yung pula naman sa anode, may diode forward voltage dapat tayong makikita. Kapag naman binaligtad, OL dapat o open load. So ito, okay yung mga diodes nito.
Susunod ko naman checkin yung resistor at capacitor na naka-series parallel connection dun sa diode. Bali, SMD o chip resistor yung ginamit nitong mga ganitong inverter welding machine. Tinesting ko lang gamit ang ohmmeter, bali 10 ohms ang value ng isang resistor. May konting error lang itong mumurahin kong multimeter kaya mas mataas ng konti sa 10 ohms yung reading. Bale, napansin ko yung isang resistor OL o open lead, walang resistance. Pero kung titingnan yung mabuti yung resistor, mukhang normal naman at hindi naman sunog. Tatanggalin ko yung resistor at pakita ko sa inyo kung anong problema. Ganyan lang yung madaling paraan pagtanggal ng mga ganitong piyesa na SMD o Surface Mount Device. Iniinitan ko lang na magkabila yung hinang hanggang sa matanggal. Maraming beses ko na nakita yung ganitong sira sa mga SMD o chip resistor. Kita nyo kung susukatin natin ang ohmmeter doon sa metal pads niya, okay naman yung resistance. Pero, pakita ko sa inyo kung baligtarin natin, natuklap na yung metal pad sa kabila. Anong nangyari, mayroon yung maliit na crack doon sa metal pad niya. Kaya no connection doon sa PCB trace. Sa sobrang liit, hindi nyo yan makikita pero masusukat lang sa multimeter. Yun ang dahilan kaya yung unang technician na nag-repair nito, hindi niya nahuli yung sira kasi mahirap naman kasi talagang makita yon. Bali, ang ginawa kong pansamantagal na solusyon para lang matesting natin, binaligtad ko yung resistor para maihinang ko yung buo pa na metal pad dun sa PCB. Ngayon, kung sukatin natin ang ohmmeter, okay na. May resistance connection na doon sa PCB trace. Kinabit ko na uli yung mga probe ng oscilloscope at tingnan naman natin ngayon kung yung waveform matapos nating ayusin yung isang resistor. Ito yung AC waveform ng secondary coil. So tama, ganyan dapat yon, baligtaran na AC. Ililipat ko ngayon yung isang probe na sa output galing ng diode at ayan po, mayroon na tayong malinis na DC output. Ganyan dapat ang output, tuwid na linya lang kasi DC. Kapag sukatin natin ang voltmeter, makikita nyo nasa 65 volts yung output. Hindi na 122 volts kagaya kanina. Kung gamitan ko ng test light, tama lang yung liwanag ng ilaw. Yung test light ko nga pala, tatlong 24 volts na bumbilya na nakaseries kaya ang nominal voltage nito ay nasa 72 volts. Kung isipin nyo, isang napakalit na resistor lang palang sira nito. Bale, tinesting ko yung welding machine. Una, testing muna na pinakamababang amperahe. Kaya ayan, hindi makatunaw ng bakal. Adjust ko ng konti at okay na, nakakahinang na tayo. At kapag naman sinagad ko yung amperahe, kita nyo, nabubutas naman itong manipis na square tubing. Bale, gumagana nang ng maayos yung
output control nitong welding machine. Maraming salamat po sa panonood nyo sa video at sana po panoorin nyo rin yung mga susunod na inverter welding machine repair video. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-follow sa Facebook at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Inaanyayahan ko din po kayo na mag-react, magtanong at mag-comment. Maraming salamat po.